Matapos ang pagkatalo ni Shin kay Joe Shackles, ngayon naman ay ire-review na natin ang Chapter 185 at 186 ng Sakamoto Days. Sa pagkakataong ito, makikita natin si Shin at ang kanyang grupo na bumababa na papunta sa lower layer ng JAA prison, kung saan naghihintay ang mas malalakas at mas mapanganib na mga preso. Dito rin unang ipapakilala ang dalawang bagong karakter na may pambihirang kakayahan at abilidad. Ako nga pala si Mr. AI Anime at huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang eksena kay Shin at sa kanyang grupo na nasa loob ng elevator. Nagtanong si Itsuji kung papunta ba talaga ito sa B2. Gumiti si Joe at sinabing tama. At siya lang bilang chief guard ang may access dito. Biglang tinutukan ni Boiled ng baril si Joe, kaya nagulat ito at nagtanong kung bakit ayaw niyang ibaba ang baril. Sagot ni Boiled, hindi niya mapagkakatiwalaan si Joe hanggat hindi pa sila nakakarating sa B2. Sinabi naman ni Shin kay Boiled kung sigurado ba siya sa kanyang ginagawa dahil baka mamaya ay siya pa ang magbayad sa ginawa niyang pagtataksil. Ngunit sagot ni Boiled, huwag silang mag-alala dahil mismong si Shin daw ang nagpapaalala sa kanya kung ano ang tunay na ibig sabihin ng pagiging hard-boiled. Kaya mula ngayon, siya na raw ang mamumuno sa B1. Tinanong naman ni Hitsuji kung anong klaseng lugar ba ang B2. Sagot ni Joe, para daw itong isang malaking maze. Nagulat sina Shin at Hitsuji at pareho pa silang napaha sa kanilang isipan. Para sa kanila, parang nakaka-excite pakinggan. Pagdating nila sa B2, nagulat si Shin sa tanawin. Maliwanag, may ibon na lumilipad at tila aba parang open field. Sabi ni Joe, mga monitor lang daw iyon. Para kay Shin, sobrang weird ng lugar. Lalo na't wala siyang nakikitang mga guards o prisoners. Sagot ni Joe, dapat ay isa lang itong ordinaryong kulungan tulad ng B1, pero nagsawa na ang mga preso at nagdagdag sila ng iba't ibang structures hanggang naging parang malaking labyrinth. May mga under construction pa raw hanggang ngayon at walang nakakaalam kung ilang rooms, guards o prisoners ang nandirito. Nasabi pa ni Boiled na ayon sa mga usap-usap, may supermarket, movie theater, sauna, hospital at kahit funeral home dito. Kaya naman ang reaksyon ni Hitsuji, parang maliit na si Dad. Sagot naman ni Boiled, ang mga preso rito ay sobrang malalakas, kaya wag nilang ibaba ang kanilang guard kung gusto pa nilang mabuhay. Nagpasalamat si Shin kay Boiled sa tulong at suporta. Pagkatapos nito, pumasok sila sa isang pintuan at nakarating sa isang disyerto. Napansin ni Hitsuji na iba't iba talaga ang klase ng mga rooms dito, habang si Shin naman ay nagsabing kailangan na nilang makahanap ng paraan para makababa sa B3. Habang naglalakad, may nakamasid sa kanila mula sa itaas. Si Shin naman ay nakakita ng isang lalaking natutulog sa buhangin kaya nilapitan nila ito. Tinanong ni Shin kung ayos lang ba siya. Nagulat siya nang sabihin ng lalaking mainit-init pa raw ang buhangin at pasensya na sa weird niyang unang impresyon. Baguhan lang daw siya rito at agad na pinagkaisahan at ninakawan, kaya nawalan siya ng loob at nakatulog na lang. Tinanong ni Hitsuji kung pati ba damit ay ninakaw sa kanya, pero sagot ng lalaki, wala daw talaga siyang suot na damit mulat sa pool. Napakomment tuloy si Shin na sobrang weird ng lalaking ito. Nang tanungin siya ni Shin, umamin ng lalaki na bago din siya sa kulungan. Ang dahilan ng kanyang pagpunta, narinig daw niya na may fortune teller na may pambihirang accuracy sa pinakailalim ng kulungan. Nasabi naman ni Itsuji na sakto dahil yon din ang hinahanap nila. Nagulat ang lalaki at tinanong sila kung bakit nila ito hinahanap. Sabi ni Shin, gusto nilang makuha ang guidance nito. Sagot naman ng lalaki, kaya siya naghahanap ng fortune teller ay dahil nag-away sila ng kaibigan niya at gusto niyang malaman kung paano siya makikipagbati. Sa isip ni Shin, ramdam niya na hindi nagsisinungaling ang lalaking ito at wala siyang nararamdamang masamang intensyon mula sa kanya. Tinanong naman ni Shin ang lalaki kung sino raw ang kaibigang tinutukoy nito. Subalit habang tinatanong pa niya ito, ay bigla na lang lumubog ang kanilang mga paa. Sabi ni Maniski, "Uy, lumulubog tayo sa buhangin." Sabi naman ng lalaki, "Ano ba itong nasa baba natin?" Sapagkat ang ground mga kaibigan ay biglang naging isang quicksand. Maya-maya pa, tatlong lalaki ang nagpakita at nagsabing, "Welcome sa Antlion Hell Room.
Kami ang Super Antlion Brothers. Ang ground na ito ay aming hunting ground. Kapag nakaapak kayo sa quicksand, tiyak na trap na kayo. Nagsalita ulit ang lalaki. Sandali, sila yung nagnakaw ng package ko ah. Sagot naman ng isa. Ang package mo, itong basurang to. Ang tigas ng pagkakabalot at hindi namin mabuksan. Ang bigat pa, ibabasura na nga sana namin. Habang lumulubog pa lalo, nag-alala si Shin. Sabi naman ng lalaki, kung nasa akin lang ang package na yun, tanong ni Shin, kung makukuha mo ang package, maililigtas mo ba kami? Sagot ng lalaki, oo, pero kailangan ko ang package dito mismo. Biglang naglabas ng baril ang isa sa Antlion Brothers at nagsabing, ang ingay-ingay nyo naman, mga langgam kayo. Maya-maya, binigyan ni Shin ng kumandang lalaki. Ihulog mo na ang package! Kaya nahulog ito at unti-unting nag-unwrap at nag-assemble. Laking gulat. Dahil isa pala itong malaking pana na ngayon ay hawak-hawak na ng lalaki. Sabi niya, ayos! Nakuha ko na muli ang partner ko! Sabi ng isa, isang pana? Sa tingin ba niya kaya niyang lumaban gamit lang niyang sinaunang armas? Ngunit bago pa niya matapos ang salita, tinamaan na agad ang kasama niya. Butas ang katawan, bagay na ikinagulat pati ni Shin. Mabilis namang sumugod ang isa pang Antlion brother at sumigaw, ano? Kapatid ko yun! Magbabayad ka talaga! Inihanda niya ang kanyang braso at ginamit bilang panangga. Hat-trick! Ngulit tumagos mismo ang arrow sa kanyang kamay at na-headshot siya kaagad. Isang one-shot kill mula sa lalaki, bagay na hindi nila inaasahan. Surprisingly, ang isang arrow ay kayang bumaon sa mga bagay na mas matibay pa kaysa bala ng baril. Sumugod naman ang isa pa. Sa kanyang pag-atake, laking gulat niya dahil ang naputol ay hindi ang pana, kundi ang kanyang sariling katana. Sabi ng lalaki, sa level ng kapangyarihan ko, hindi mo mababali ang pana na ito. Mabilis na lumapit ang lalaki sa balikat ng kalaban at nagsabi, tapusin na ba natin ito? Nagulat ang kalaban. Ha? Kailan siya kumilos? At dito na ipinakilala ang sarili ng lalaki. Pasensya na. Nakalimutan kong ipakilala ang sarili ko. Ako pala si Thank You. Sa tingin ko, magiging maayos ang samahan natin dito. Pagkatapos nito, inilipat ang esena sa B3, sa room ni Atari. Sabi niya, ayaw ko ng ketchup, pero masarap itong pagkain. White eggs lang naman ang kinakain ko. Tanong ng isang guard. Kung ganun, bakit ka kumakain ngayon? Sagot ni Atari, kasi baka matagal-tagal na naman bago ako makakain ulit. Sabay sabi pa niya sa dalawang guard, sina Miss Hoshi at Mr. Daikyo. Makakatakas tayo ngayon. Nagulat ang dalawa. Ano? Anong sinasabi mo? Sagot ni Atari. Habang natutulog ang ibang guards, tayong tatlo ay magkakaroon ng kamalasan. Sabi ni Hoshi, Atari, bakit bigla ka na lang... Ngunit pinutol siya ni Atari. Kung mananatili tayo rito, sigurado akong mamamatay tayong tatlo. Naalala ni Hoshi ang sinabi ni Atari noon. Araw-araw, tatlo ang mamamatay dito sa loob ng prison. Kaya tinanong niya, huwag mong sabihing tayong tatlo ang itinutukoy mo doon. Tumango lang siya. Kaya sabi naman ni Daikyo, akala ko ba ang tinutukoy mo doon tatlong ipis lang eh. Sagot ni Atari, biro lang yun. Dagdag pa ni Daikyo, pero guards kami. Hindi namin pwedeng pakawalan ng isang prisoner. Sabi ni Atari, so mas gusto nyo bang mamatay na lang dito? Tanong ni Hoshi, pero kaya ba nating tumakas kung malas pala tayo ngayon? Paliwanag ni Atari, pwede nating ipagpalit ang ating tadhana gamit ang mga lucky items. Tanong ulit ni Hoshi, lucky items? Sagot ni Atari, ang lucky item ko ngayon ay ang aking soulmate at hahanapin ko siya sa floor B2. Kaya matapos nito ay nagpunta na nga sila sa B2 na sabi naman ni Daikyo ay delikado raw dito. Ang floor B2 ay isa daw labyrinth na pinamumunuan ng mga assassins at wala na raw batas dito. Ni-rebuild kasi ng mga prisoners ang buong B2 kaya wala na raw sa mapa ng JEA ang exact location ng mga lugar dito. Sagot naman ni Atari, huwag ka mag-alala, masyado akong maswerteng tao. Kaya sabi naman ni Daikyo,
Pero sinabi mo kanina na malas ka ngayon, di ba? Ano ba ang lucky item mo? Kasi kung nasa iyo ngayon ang lucky item mo, gagaan daw talaga ang pakinamdam ko. Sagot naman ni Atari, ang lucky item mo ay isang tigre. Napasigaw naman si Daikyo ng ano? Tinanong naman ni Hoshi si Atari kung anong klaseng tao raw ang soulmate niya. Sabi ni Atari, well, hindi ko alam exactly, pero ayon sa fortune ko, may something in common daw kami ng soulmate ko. Tanong pa ni Hoshi, ano ang type mo? Sagot ni Atari, isang batang si Gary Oldman, isang Hollywood actor. Kaya sabat ni Daikyo, magseryoso naman kayo. Maya-maya pa biglang may mga parang tubo ang lumabas mula sa mga butas at hindi lang isa kundi napakarami pa, lahat nakatutok kay Atari. Mabilis namang kumilos si Hoshi at ni-rescue si Atari. Doon nila nakita ang isang prisoner na nagsalita. Isang buhay na guard? Napakabihirang bisita yan ah. At pumasok pa talaga kayo sa room ko. Ang malas nyo naman. Naisip ni Hoshi na ang prisoner na ito ay si Higuchi, isang death row inmate na bigla na lang nawala 3 taon na ang nakalalipas bago pa raw sana isagawa ang execution nito. Dito pala ito naninirahan sa B2. Mabilis namang kumilos si Higuchi at sinabing matagal na raw siyang hindi nakakagawa ng mabuti, gaya ng pagliligpit ng basura. Habang ina-anticipate na ni Hoshi ang atake, may naapakan siya na nag-activate ng trap. Muntik na siyang tamaan pero naiwasan niya ito at nasabi sa kanyang isipan na may mga tricks pala sa floor na ito. Sabi naman ni Higuchi, hindi mo alam kung aling tile ang may trigger. Sabi naman ni Daikyo, imposible. Hinding-hindi talaga tayo makakasurvive sa room na ito. Araw pa na malas tayo ngayon. Tapos na tayo. Pero sagot ni Atari, huwag kang mag-alala. Para ma-counter ang masamang fortune, kailangan natin ng magandang fortune. Naglabas si Atari ng mga fortune sticks at pumili ng isa. Habang nakahanda ng umatake si Higuchi, kumuha lang ng isang stick si Atari at sinabing, ang direksyon ay southwest. At dahil dito, naiwasan niya ang atake nang lumingon siya sa southwest. Ipinakita rito ang supernatural power ni Atari, ang kakayanan niyang i-predict ng tama ang sarili niyang fortune, kaya nakakapili siya ng pinakamainam na aksyon anumang oras at kahit saan. Habang patuloy ang atake ni Higuchi, biglang bumahing si Atari at sinabing, ang lucky color ay puti. Kaya kumuha siya ng sigarilyong kulay puti. Kahit sunod-sunod ang atake ni Higuchi ay walang isa ang tumama kay Atari. Nasabi pa ng narrator na kahit anong moves o skills ang gawin ng kalaban, useless laban kay Atari. Hanggang sa ang upos ng sigarilyo ni Atari ay sumabay sa hangin mula sa fan at tumama sa mata ni Higuchi. Dahil dito ay napaatras siya at aksidenteng naapakan ang trigger ng sarili niyang trap. Natamaan siya ng sarili niyang setup. Sabi pa ni Atari, ang usok ng sigarilyo ay nakakasira sa lungs, pero dahil sa nangyari ngayon kay Higuchi, siguro mas malas pa ang swerte niya. Napakamalas talaga niya. Nagulat sina Daikyo at Hoshi at nasabi sa kanilang isipan na, so, ito pala ang world-class fortune teller ng JAA. Napakadaya ng ability. And just like that, bagsak na si Higuchi. Kung naaalala nyo, si Higuchi rin ang nakaharap noon ni Sakamoto sa misyon kasama sina Nagumo, Akao, Uzuki at Kindaka. Grabe ang OP ng ability ni Atari at ngayon patungo na sila kay Nashin na kasama namang isang mysterious lalaki na nagngangalang Thank You na siya ring naghahanap kay Atari. So ano kaya ang mangyari simula rito? Well, isang thrilling at matinding laban na naman ang ating matutunghayan sa susunod na chapter. Dito na natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kung nagustuhan mo ang video, don't forget to like, comment, follow at subscribe for more videos like this. Maraming salamat at ito na muli si Mr. AI Anime at kita-kits sa muli.